Bukod sa mismong bakbakan sa Marawi City, libo-libong mga bakwit ang nakikipaglaban na rin ngayon sa emotional at mental health crisis. Mahigit 2 buwan nang magsimula ang gera. Pagtitiyak naman ng gobyerno, tinutugunan ang epektong na idudulot ng karahasan sa isipan ng mga biktima. Narito ang report ni Rex Remitio. Halos mapatay ng mga maute sa Marawi ang 29 na taong gulang na tricycle driver na si Michael. Hindi niya tunay na pangalan. Bigla po nakadaan yung may mga kalabaw po na nakasakay yung mga sa bumba. Doon po nagsimula nga sobra takot namin. Siya at ang kanyang pamilya ay tumakas at naglakad ng ilang oras patungo sa isang evacuation center sa Iligan. Hindi niya ngayon maisip kung paano sila mabubuhay ngayong wala na ang kanilang pangkabuhayan. Problema po namin kung paano kami makakakuha ng trabaho para kami makakain ng maayos. Ang isa pa sa kanyang 5 anak nagkaroon ng karamdaman na hanggang ngayon hindi pa nagagamot. Ito raw ang dahilan kung bakit ayon sa isang doktor na naroon, si Michael ngayon ay maituturing na mentally distressed. When I saw the patient, the child was still febrile, she was dehydrated, and the father was a little bit distressed about that. He was also in a sort of state of panic. Kinumpirma ng Lanao del Sur Provincial Health Office na ang mga bakwit ay nahaharap sa isang mental health crisis. Nasa mahigit 7,000 bakwit ang ngayon nangangailangan ng mental health intervention at psychosocial support. 78 sa kanila ang nagkaroon na ng severe mental health disturbance at kinailangan ng dalhin sa mga ospital. Nasa mahigit 6,000 naman, kabilang si Michael, ang ngayon nangangailangan ng mas focus na intervention tulad ng one-on-one therapy sessions. Because of the prolonged war and the continued displacement, this has caused tremendous anxiety and depression to our IDPs, which led them to show signs of mental health disturbance. Ayon sa tagapagsalita ng Lanao del Sur Crisis Management Committee na si Sia Alonto Adyong, kinakailangan nila ngayon ng mas maraming eksperto upang tugunan ang nasabing panibagong krisis. Kinakailangan rin daw nila ng dagdag na supply ng pagkain upang masigurado ang tamang nutrisyon at pag-iisip ng mga bakwit. Ngunit ang pinakamahalaga raw ay matapos na sana ng pamahalaan ang krisis sa Marawi. Makawi kami sa amin. Para makahanap kami ng trabaho doon. At saka mapamuhay ng maayos. Rex Remitio, CNN Philippines. Paano nga ba dapat tugunan ang emotional trauma? Abangan niyo po ang ating talakayan tungkol sa post-traumatic stress disorder bukas kasama ang isang psychiatrist. Di lang mga ligaw na bala kundi ligaw na bomba na ngayon ang pinangangambahan ng mga naiipit sa gera sa Marawi City. Mariing tinanggi ng militar na sa kanila galing ang mga ligaw na bombang bumagsak sa katabing bayan ng Marawi kahapon. Tinamaan ng mga bomba ang border ng Marantao at Mindanao State University. Wala namang nasawi o nasaktan sa insidente. Ayon kay Joint Task Force Marawi spokesperson Joan Petinglay, lumabas sa kanilang inisyal na investigasyon na galing sa teroristang grupong Maute ang mga ligaw na bomba. Posible umanong return fire ito ng mga kalaban. Sinabi rin ni Petinglay hindi nila ginamit ang indirect fire weapons nila nang mangyari ang insidente. Samantala, binunyag naman ng Philippine National Police, isang pulis mula Antipolo City ang sumali sa Maute Group. Kusang loob umanong umanib sa mga terorista ang pulis. Tumanggi ang mga otoridad na pangalanan kung sino siya pero posible umanong siya ang nagsusupply ng illegal na droga sa Maute Group. Pinag-aaralan ng Private Hospitals Association of the Philippines na dumulog sa Korte Suprema para questionin ang inamyendahang Anti-Hospital Deposit Law. Ayon kay PHAPI President Dr. Rustico Jimenez, hindi sila nabigyan ng pagkakataon para marinig ang kanilang panig. Sa ilalim ng inamyendahang batas, bawal tanggihan ng ospital ang pasyente sa emergency o seryosong kaso. Ang sinumang empleyado ng ospital na lalabag dito pagbumultahin ng mula 100,000 hanggang 300,000 piso at pwedeng makulong ng mula 6 na buwan hanggang 2 taon. Mas mataas naman ang multa ng mga direktor at opisyal ng ospital na lalabag na abot sa 6 na taong kulong at hindi bababa sa ₱250,000 multa. Pwedeng matanggal ang lisensya ng ospital kung makatatlong beses itong lumabag sa nasabing batas. Pero para sa Private Hospitals Association of the Philippines, sumusunod naman sila sa batas at hindi na ito kailangang amyendahan o taasan pa ang parusa.
Aniyang maapektuhan dito ang maliliit na ospital na siyang nalulugi kapag hindi nagbabayad ang ilang pasyente at nagbibigay lamang ng promissory note. They just make a law na kunyari lalabas, maganda sila. But they never visited any hospital with this kind of emergency cases. 5 beds, 10 beds in the provinces. Pag hindi ka nabayadan ng 3, where will you get your money to pay the nurses? To pay Meralco? Oh, so eventually you will close. Nananatili sa tinatayang 10.2 milyong Pilipino ang walang trabaho ayon sa pinakahuling tala ng social weather stations. Pero mataas ang kanilang kumpiyansa na makakakuha sila ng trabaho sa mga darating na buwan. Sa survey ng SWS na sinagawa noong June 23 hanggang 26, nasa 22.2% ng mga Pilipinong mahigit 18 taong gulang ang walang trabaho. Mas mababa ito sa 22.9% na walang trabaho noong Marso. Mahigit sa kalahati ng mga unemployed ay kusang nag-resign o voluntaryong umalis sa kanilang trabaho. Halos 3 milyon naman ang nawala ng trabaho dahil sa sitwasyon ng ekonomiya, habang nasa 1.8 milyon ang mga first-time job seeker. Ayon sa Malacanang, makakaasang mga Pilipino na milyon-milyong trabaho ang mabubuksan sa publiko sa susunod na 5 taon dahil na rin sa Build, Build, Build program ng gobyerno. Mga balita sa labas ng bansa, pinatawa ng United Nations Security Council ng mga bagong sanksyon ng North Korea kaugnay sa pagsasagawa ng bansa ng mga missile test. Naipasa ang pagpataw ng parusa matapos lahat ng miyembro ng Security Council ay bumoto pabor dito. Inaasahang maapektuhan ito ang taunang kita sa export ng North Korea na maaaring mabawasan ng hanggang 3 bilyong dolyar. Isang 20 taong gulang na British model ang kinidnap sa Milan, Italy para raw i-auction sa isang pornographic website sa tinatawag na dark web. Ayon sa mga otoridad, inabuso, pinosasan at pinasok sa isang travel bag ang hindi pinangalanang dalaga, tsaka ito dinala sa isang liblib na cabin sa Italy. Isang Polish national mula United Kingdom na ang naaresto kaugnay sa pangingidnap. Tumanggi naman ang British Foreign Office na magbigay ng impormasyon kaugnay sa kondisyon ng naturang modelo. Kayo ay nasa newsroom ngayon sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood nyo rin kami sa cnnphilippines.com at sa aming Facebook page, CNN Philippines. Kamusta po? Kina Irvid Bayonas at kina Gina Fe Papasi, nanonood po sila sa ating Facebook Live. At sa mga paalis ng inyong mga bahay, silipin natin ang lagay ng trapiko inyong napapanood ay sa panulukan ng Taft Avenue at Pedro Hill Street sa Maynila. Kung kayo ay papunta ng Hill Puyat Avenue, ang inyong lane ay sa kanan, habang sa kaliwa naman ay patungo sa direksyon ng Luneta. Sa mga oras na ito, asahan ang bahagyang paghinto ng mga sasakyan, lalo na pagdating sa may intersection. Dumako naman tayo sa kahabaan ng Magallanes northbound at grade. Kung kayo ay paluwas ng Metro Manila, magiging mabagal ang inyong biyahe dahil sa dami ng mga sasakyang dumadaan dito. Abangan! Dissolution of marriage, solusyon daw sa pagsasama ng mag-asawang hindi na masaya. Pabor ba kayo dito? Tatalakayin natin yan at pwede po kayo mag-comment sa aming Facebook Live. Manatiling nakatutok sa Newsroom ngayon. Wala pa ba yung Comelec natin? Yung DOJ, hindi pwede, pinost na natin yung DOJ. Sige, gitna pa ng konti. Kamusta po kanila J. Rivera Yumol? Good morning from Florida. Hi, ma'am. Ang ganda naman ni ma'am. At kay Risa Kidlat Katsu nagko-comment siya tungkol sa mga balita sa North Korea. Watching from Washington State, si Elmer Aguilar. Meron ding mga nanonood sa atin from Malaysia, tapos Rick Dolor from Ecuador. Ang topic natin about dissolution of marriage, maganda to paano kalang batas ni Speaker Alvarez. So alamin nyo kung anong pagkakaiba niya sa legal separation, and then divorce and annulment. Meron po tayong kasamang isang abogad. Family lawyer, tama ba? Yes, ma'am? ma'am po. Okay, last step. 5. Ready. Kayo ay nasa newsroom ngayon, tatalakayin natin ang mga napapanong issue na mahalaga sa inyo. Sa
Sa muling pagbubukas ng Kongreso, prioridad raw na maipasa sa Kamara ang panukalang batas para sa dissolution of marriage. Ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez, ang pangunahing may akda ng House Bill 6027, solusyon raw ang dissolution of marriage sa pagsasama ng mag-asawang hindi na masaya sa ilalim ng panukala, maaring maghain ang isa o ang mag-asawa para mabuwag ang kanilang kasal o yan nga yung dissolution. Dahil daw ito sa severe o chronic unhappiness o irreconcilable differences. Yan po yung magiging basehan basta't pareho nilang gusto na magkaroon na ng dissolution of marriage. Kung pipilitin kasi ang isang panig, may multa ito na hanggang 200,000 piso at pagkakakulong. Ayon sa mga may akda ng panukala, bukod sa mas mura, mas mapapadali nito ang proseso sa pag-terminate ng kasal na posibleng abutin lang daw ng ilang araw. Kasama rin dito ang kasunduan sa kustodiya ng mga anak, pati na paghahati ng mga ari-arian. Ano po ang masasabi nyo sa panukalang ito? Pabor ba kayo na gawing batas na ang dissolution of marriage sa bansa? Magpadala po ng inyong komento sa aming Facebook Live at babasahin namin yan sa kaubuan ng programa. At para lalo nyo pong maunawaan kung ano ang panukalang ito, kasama natin ang isang family lawyer, si Attorney Joyce Domingo Dapat. Magandang umaga po, Attorney Joyce. Good morning. Attorney, paki-explain lang sa amin, ano yung kinaibahan nitong dissolution of marriage doon sa mga existing natin ngayon na mechanisms like legal separation and annulment? Tama ba yun nung meron Opo. tayo ngayon? Kagaya ng nabanggit niyo, ang dissolution of marriage ay magiging mas madali. Hindi kailangan ng ebidensya sa korte kagaya ng when we try to prove yung grounds for legal separation saka annulment. Opo. Pero pag gano'n, tama po ba yung pagkakaintindi namin na kailangan parang napag-usapan na ng nag-husband and wife? Pwede. Nagkasundo na sila? Oo, pwede na napag-usapan. Yun yung joint petition na tinatawag. Pero pwede ring hindi. Pwedeng isang partido lang ang magfa-file nung kaso. Basta mapatunayan naman yung ground for irreconcilable difference or yung severe Unhappiness. or Oo. chronic unhappiness. Ano ibig sabihin nito? Anong kailangan nilang ipatunay sa korte na hindi na sila masaya? Paano nila ipoprove yun? Yun na nga. Yun, I think yun yung magiging malaking batas na ito, no? Mahirap yun patunayan or madaling patunayan kasi very kumbaga self-serving lahat ng magiging sasabihin mo sa korte. Eh paano kung yung nag-file na sinabing hindi na siya masaya talagang malulungkutin na tao. Hindi ba? So hindi natin alam. But basically siguro without even discussing kung ikaw ba ay unhappy, no? Basta't hindi kayo nagkakasundo, pwede kang mag-file nitong... Pero I think magandang factor na yung kung magkasundo kayo, na i-file nyo na lang, kung pareho na lang kayo na sinabi nyo, okay, cut na natin yung marriage, di ba? Correct. Maganda yun kung ganon. Mas maganda, Oo, kasi mas mas madali, mapapabilis. at Oo. mas mapoprotektahan yung mga bata, kung meron, o yung mga properties. Pero anong effect po nito? Legally, hindi na kayo mag-asawa. Paano epekto po? Pareho siguro ng effect ng legal separation and annulment, pareho na di-dissolve, kagaya nga nung term nila, mawawala na ang bisa ng kasal. Ibig sabihin, pwede magpakasal ulit? Of Ganun po ba course. yun? Oo. Church and civil marriage? Yes. Or, Sa church kasi iba ang requirements ng church. So siguro kung ito ay maipasa, baka yung church would also require na i-determine nila for themselves yung kung nag-exist ba yung grounds na kagaya ng final natin sa korte. Pero kayo po as a family lawyer, tingin nyo matutugunan nito yung problema sa kunyari sa annulment, yung gastos, Oh, yung yes. haba ng proseso? Oo, ano definitely. pong magagawa nitong batas na to? Oh, definitely, no. Except that kung kailangan i-file pa rin yung petition sa korte, baka matagalan pa rin. Sa ibang bansa naman, hindi naman fina-file eh. Pwede sa civil registrar lang, ano? Okay. Oo, dito siguro, since magpa-file ka sa korte, ang korte hindi naman ganun kabilis mag-approve. So, kung ganun din, baka hindi rin ganun kabilis. Kung magkatugunan din natin yung problema natin sa mga courts. Yung sa courts would be another problem. So, kung i-approve yan, matagal din siguro. Hindi siguro bababa ng 6 months. Yung isa pong provision niya na meron po ng agreement on yung properties and yung sa children, custody ng children, magandang bagay din po ba yun? Magandang bagay yan. In fact, ginagamit na rin naman yan sa legal separation sa annulment cases ngayon.
preferably, no, mayroon ng pagkakasundo sa tungkol sa bata at sa properties bago pa mag-file. Ia-approve na lang ng korte. So, Pero- ganun din ang mangyayari dito. Pero ngayon, with the existing laws that we have for legal separation and yung annulment, ano ba yung usual na nagiging problema nga sa mga mag-asawa? At yung sinabi mo, aside from yung clogging ng courts, paano natin matutugunan nung wala pang itong batas na ito? Baka may suggestion ka po. Sa annulment, legal separation, magkakaiba kasi ng ground eh. So, palagay ko, magiging mahabang diskusyon if I have to suggest. But ang usual is yung psychological incapacity na ginagamit as a ground okay. for annulment. Mahirap yun patunayan. Kailangan mo ng tulong ng doktor, ng psychiatrist to prove that. Kung if we can do away with that, no, hindi na kailangan 'yon, edi mas magaling. Dito sa palagay ko itong batas na ito will answer. Kasi that, parang problem. sinasabi rin kasi dun sa existing ngayon, wala naman dun yung mga unhappiness, di ba? Oo, Wala. mas madaling patunayan na unhappy ka. Sabi nga yung unhappiness naman minsan hindi mo naman sinishare, minsan sa loob ka lang ng kwarto, hindi ba? So hindi kagaya ng psychological incapacity. Kailangan may expert ka. Oo, yeah. To na tell the magte-testify. court, oo. Yung irreconcilable differences, attorney, paano yun? Ang maraming posibleng differences, differences in opinion. Yeah. Okay. Kung magkaiba kayo, kahit sa politiko, kung magkaiba kayo ng Differences in- sinusuportahan na sa eleksyon, ganyan. Cultural background, kung Oo, foreigner at Pinay, hindi ba? Halimbawa, or character, napakarami. So, in fact, pag irreconcilable differences, usually the US courts, for example, Yeah. they do not Yun discuss. yung usual nila, pag sa divorce sa Wag na ibang tayong bansa, mag-usap. Basta't hindi tayo magkasundo, dapat magkaroon na ng divorce. Nabasa nyo na po yung panukalang batas. Yes. At tingin nyo, madadalian ba? Kasi actually ngayon, ang mga sumusuporta dito, mga minority or opposition lawmakers pala in Congress, yung support for this. Tingin nyo makakapasa ito? Ako, naniniwala ako na it's about time na ipasa na ito. At with the, kung ang major author nito is si Speaker Alvarez, I have high hopes na papasa ito. Pero yung pagtanggap kaya ng society, alam niyo naman yun yung sabi lagi ko natin nga, about problema. time. About Oo. time, no? Kasi tayo na lang yata at ang Vatican ng bansa na hindi nag-grant ng divorce. Maring dissolution of marriage ang tawag nila dito, pero sa palagay ko, this is just divorce. Plain and simple. Yung isa pang, actually may panukalang batas din sa Kamara naman na ibabalik yung parang may the name ng babae pag nagkaroon na ng ganito. Yan, yung pabor ba kayo final sa ni ganun? former President Oo. Arroyo. Pabor ako doon. Pabor ako doon. Kasi yung pagdadala ng pangalan nung dati mong asawa, it carries a stigma eh. Aha. Kung hindi naging maganda ang inyong background, pagsasama, then siguro it's dapat ibalik sa dati. Parang nagsisimula ng buhay. Yung, let's say in the case of yung babae. Kasi parang isa rin sa rason dito for this dissolution of marriage, sabi ni Speaker Alvarez, parang mas magiging maayos daw, tingin niya, mas magiging, kumbaga, maiiwan na magkabati yung husband and wife na hindi ganun yung proseso sa korte. Tama yun, I agree, no? Kasi kapag nag-file ka ng legal separation, may ground ka na kailangan patunayan. Halimbawa, sexually transmitted disease. Aba, isasabihin pa ba natin sa mga tao na tayo ay may Yung mga ganitong ganong nagbabatuhan ng issue? akusasyon, ano? Oo. Oo. Kung sabihin lang natin na hindi kami magkasundo, so dapat kami ay maghiwalay na, wala nang pag-uusap. Hindi may expose, hindi mag-aaway. So, Okay, pag ganito po, anong klase yung ifa-file mo sa korte? petition pa rin. Petition for dissolution of marriage or siguro pwede mong sabihin joint petition kung pareho naman kayo nagkakasundo. Okay, maraming pong salamat kay Attorney Joyce Domingo. Dapat pwede po kayo maglagay ng comments sa aming Facebook Live kung pabor ba kayo o hindi dito sa dissolution of marriage. Abangan, celebrity couple na sina Alger Abrenica at Kylie Padilla, bagong mommy at daddy na, manatiling nakatutok sa newsroom ngayon. Okay. Sabi ni Sar Frank Sumalpong, do the proponents consider the emotional devastation that the children may suffer when the parents are separated? Yes, Oo. may provision dyan on the children. Kung paano magiging effect sa children. Tapos preferred yung kung yung napagkasundoan ng mag-asawa
Kunyari, sa custody, Oh, gano'n. well, Oo. pag nag-determine ka ng custody sa parental authority, lagi mong mas kilala mo yung bata eh. Oo. So yung napagkasundoan ng maasawa, i-approve lang ng korte yan. Okay. Tapos, sabi naman nung, yung iba naman in favor sila. Tapos sabi nila, wait lang this will result to further chaos in the country. Marriage is an order of the social system of families. Reaction lang naman to ni Natalie Bernal. Tapos sabing ganun, may nakita ako kanina dito na, yun, why not propagate a higher standard for marriage and spouses? Counseling daw. Meron namang existing ngayon na counseling, di ba? Marami na naman, pwedeng oo. isabihin din ng korte na dumaan muna sa counseling. Pwedeng ganun. Yes. Oo. Meron namang social worker for each court. Ayun, may social workers daw. Thank you po, Mauna na ako. kay attorney, Salamat. apo, Sige. kay attorney Joyce. Sige po. Pwede na. 15 seconds. Let's go. Last 10. Standby. 5. Ready. Standby. Kayo ay nasa newsroom ngayon dito sa CNN Philippines. Sinusuri na ng mga otoridad ang criminal record ng pinaslang na konsehal ng Pasay City na si Borby Rivera. Pinagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang salarin si Rivera sa labas ng isang mall sa Las Piñas noong Sabado ng gabi. Ayon kay Southern Police District Chief Tomas Apolinario, tinitingnan nila kung sangkot ba sa iligal na droga ang pinatay na konsehal. Noong 2015, inaresto si Rivera matapos masangkot sa insidente ng pamamaril sa Makati. Pinalaya siya noong Abril ng nakaraang taon. Sinabi ni Apolinario, posibleng konektado ang pagpaslang kay Rivera sa awayan ng mga drug gang. Ang nagkaso sa kanya isang group sa Makati na may report din na involved sa drugs. Eventually, na-dismiss yung kaso kaya siya nakalabas. After siya nakalabas, doon na nag-start yung mga attempt sa buhay niya. Kinundena ng Korte Suprema at Integrated Bar of the Philippines ang pagpatay sa isang judge sa Butuan City, Agusan del Sur noong Sabado. Ayon sa ulat ng Sunstar Cagayan de Oro, pinagbabaril ng isang gunman ang sasakyan ni Godofredo Abol Jr. habang paalis ng bahay kasama ang kanyang asawa. Sa isang pahayag, sinabi ng kataas-taasang hukuman na kinalungkot ng mga mahistrado ang sinapit ng judge. Nanawagan din ito sa mga otoridad na gawin ang lahat ng hakbang para bigyang hustisya ang pagpatay kay Abul at sa kanyang asawa. Sa pahayag naman ng IBP, sinabi nito na lubhang nakakaalarma ang pangyayari. Patay ang isang atletang kasali sa Ironman 70.3 triathlon sa Cebu kahapon. Kinilala ang nasawing triathlete na si Eric Nadal Medjovillo, 47 taong gulang mula Laguna. Namatay ang atleta habang sumasabag sa swim leg ng triathlon. Ayon kay Lapu-Lapu City Police Office Director Romel Cabagnot, naisugod pa sa ospital si Medjovillo pero idineklarang dead on arrival. Samantala sa loob ng 3 magkakasunod na taon, muling nagkampiyon ang Australian na si Timothy James Reid. Tinapos niya ang buong triathlon sa loob ng 3 hours at 54 minutes. Mainit na issue sa mga foreign minister ng ASEAN ang mga ginagawa ng China sa South China Sea. Sa inilabas na taunang joint communique ng mga minister, pinahayag nila ang kanilang pagkabahala sa land reclamation sa rehiyon. Idiniin din nila ang kahalagahan ng non-militarization sa pinag-aagawang dagat. Mas matalas ang final statement ng ministers kumpara sa unang draft na nakuha ng media kung saan walang nakasaad tungkol sa land reclamation at militarization sa rehiyon. Hindi pa rin nabanggit ng mga minister ang arbitral award ng Pilipinas na nagdeklarang iligal ang pangaangkin ng China sa South China Sea. Opisyal nang inadopt ng mga ASEAN state at China ang balangkas ng Code of Conduct para sa issue sa South China Sea. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin at kahalagahan nito? Narito ang ulat ni JC Gotinga. 15 taon ang inabot bago nakagawa ang ASEAN at China ng isang framework para sa isang Code of Conduct sa South China Sea. Itong framework ay isa lamang balangkas ng gagawin pa lamang na Code of Conduct o COC. Mga alituntuning dapat sundin ng ASEAN at China sa pinag-aagawang dagat. Paraan ito para makaiwas sa gulo at karahasan.
Ipinagmalaki ni Wang Yi, Foreign Minister ng China, na pasado na sa kanya at sa mga ministro ng ASEAN ang framework ng COC. When the situation in the South China Sea is generally stable, and if there is no major disruption from outside parties, with that as the precondition, then we will consider during the November leaders meeting, we will jointly announce the official start of the COC consultation. Maituturing na tagumpay ng Pilipinas bilang ASEAN chairman ngayong taon ang pagkakalikha ng framework COC. Pero pangamba ng mga kritiko, ang mismong Code of Conduct o COC na ibabase sa framework baka mawalan lamang ng saysay kung hindi ito magiging legally binding. O ibig sabihin, kung hindi naman mapaparusahan ang sino mang lumabag nito. Nauna na kasing sinabi ng China na hindi ito papayag na maging legally binding ang naturang COC. Tinanong si Wang kung ganun pa rin ang posisyon ng China. We don't want to prejudge the result of that negotiation. Actually, on some issues, the 10 ASEAN countries, they don't have a consensus yet on some of the issues. But one thing is clear, whether it is the 2002 DOC or the future COC, all the 11 countries, once they put the signatures on the document, they show the responsibilities and they need to observe the document. Ang DOC na iyon o ang Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea, hindi naman napigilan ang China na gumawa ng artificial islands at lagyan ng armas ang mga ito. Iyon ay dahil ang naturang DOC ay hindi legally binding. Ayon kay Foreign Affairs Secretary at ASEAN Ministerial Chairman Alan Peter Cayetano, kung makahahad lang sa proseso ang pagpilit na maging legally binding ang COC, pwede na raw basta't epektibo at malaman ito. Pero ayon kay ASEAN Secretary General Lelong Min, isusulong daw ng grupo ang isang COC na may ngipin. The ministers are pushing for an effective COC. But for COC to be effective, how can it be without being legally binding? JC Gotinga, CNN Philippines. Masayang binahagi ng celebrity couple na sina Alger Abrenica at Kylie Padilla ang litrato ng kanilang bagong silang na sanggol. Pinost ng dalawa ang mga larawan ng kanilang baby boy sa kanilang Instagram account. Sinilang si Alas Joaquin noong Biyernes ng gabi. Nagsimulang mag-date sina Padilla at Abrenica simula 2014 at na-engage noong nakaraang taon. Patuloy namang gumagawa ng ingay sa loob at labas ng bansa ang Filipino-Canadian singer na si Darren Espanto. Kababalik lamang ng bansa ni Espanto mula Canada para sa kanyang ASAP Live show at promo tour sa Malaysia kasama ang Malaysian singer na si Nick Cristina. Kamakailan lang ay nag-trending din siya sa kanyang bersyon ng hit song na Despacito. Sa kanyang panayam kanina sa programang New Day, nagbigay ng sample si Espanto ng isa sa kanyang mga ginawang collaboration kasama si Cristina na pinamagatang My Baby and Me. Let's take a chance on love. Nobody understands, it's serious. 'Cause every time you're near me, I get butterflies, and I can't get you off my mind. I keep saying you're the best thing that ever happened, and I've been waiting, yeah. My baby, my pretty baby and me, it's time for us to get down. I really, really want you around. My baby, my pretty baby and me, it's time for us to get down. I really, really need you now. My baby, my baby, my baby, my baby and me. At kanina po ay tinanong namin kayo, pabor ba kayo na maisabatas ang dissolution of marriage sa bansa? Narito ang inyong mga komento. Sinabi ni Pao Francis, pabor siya na gawing batas ito pero sana wag daw pabayaan ang mga anak. Ang comment naman ni Hernie Valino, matagal na raw na kailangan ito. Aniya, realidad ito na dapat bigyang pansin. Pero tutol naman, si Jason Besto, sabi niya paano na lang daw kung may anak ang mag-asawa, kawawa naman daw kung broken family. Dagdag pa niya, walang anak na nasasayahan kung magkahiwalay ang mga magulang. Marami pong salamat sa mga nagpadala ng mga komento at yan ang mga balita at isyong ating tinutukan na papanahon at mahalaga para sa inyo. Samahan niyo akong muli bukas. Ako si Ruth Cabal at ito ang Newsroom ngayon.